Ilang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, global na tayo. Muli po isang masaya at mapagpalang pagbati po ngayong araw na ito ng Lunes, ika-8 sa buwan ng Disyembre. Ito pong muli isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito po hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin ang ating Global na Tayo team. Maglilingkod po sa inyo mula po sa ating Master Control si Ms. Susan Aizon, sa ating Wirecast. Of course, kasama natin si Justin. And sa ating live audio streaming, kasama naman po natin si Mr. Leo Magpayo. At ang ating executive producer for today and every day, of course, si Ms. Stephanie Vicente. Ayan. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Operations Office. Kami po ay sumasa inyo at napapakinggan sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast, sa pamamagitan po ng mga pasilidad ng United States Agency for Global Media o mas kilala rin sa tawag na Voice of America. Gayun din po sa pamamagitan ng ating Facebook Live broadcast sa inyo pong mga Facebook browser. I-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa atin din pong YouTube channel, type nyo lang po sa inyong YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service, at sa ating PBS Live audio streaming. Ayan. Alright, at syempre tayo po ay nagpapasalamat at tayo ay napapakinggan sa Himpapawid sa pamamagitan ng shortwave broadcast, nakakarating sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, ano po. At syempre sa atin ding online digital platform sa pamamagitan po ng ating Facebook broadcast, YouTube channel, at live audio streaming. Mahalaga po pag-uusapan natin ngayong umagang ito dito sa ating edisyon ng Global na Tayo. Dahil alam naman po natin na ang ating pong bansa, lalo ng ating ekonomiya, Philippine economy, ay medyo nagkakaroon ng mga setbacks ng konti. Ano po, dahil nga po dito sa mga nangyayaring kaganapan sa global economic slowdown. Hindi lang po sa global economic slowdown, yung pa rin pong patuloy na paglaban sa korupsyon, mga expose sa mga anomalya, sa mga anomalous flood control projects, at iba pang mga infrastructure projects, ay nakakaapekto po sa pananaw ng mga investors, both foreign and local investors. At ito pong mga nakalipas na araw, especially last week, naibalita na ho natin dito sa World Service at sa mga programa ng World Service, ito pong gross domestic product natin na medyo hindi nakarating dun sa expected nating ng ating mga economic managers. Ano po? So, ngayon ang gobyerno po ay gumagawa po ng mga paraan upang maibalik itong kumpiyansa at maibalik ang dating sigla ng ating ekonomiya para po sa hindi lang itong mga huling bahagi ng taon, ngayon rin sa pagpasok ng taong 2026. Makakasama po natin later ang ang ating Department of Economy, Planning and Development, sa pangunguna po yan ng ating DepDep, si Undersecretary Yusek Edilion. Alright? Nasa linya na ba si Yusek Edilion? Okay, nasa line na po ang ating butihing Undersecretary Rosemary Edilion ng Department of Economy, Planning and Development. Maganda umaga po, Yusek Edilion. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Ayan. Okay. Good morning, Yusek. Maganda umaga po. Yes, hi, good morning. Good morning po, Yusek. At thank you very much po sa pagpapaunlak po ninyo dito sa ating programang Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service. Yusek, can you tell us something about this? Meron tayong tinatawag na Tatak Pinoy program bilang hakbang upang ma-counter itong global slowdown, pati dito sa economic activity ng ating bansa. Yusek Edilion. Yung pong sa global economic slowdown, so ang pinaka-affected po dun yung exports natin, no? Tapos syempre the Trump tariffs. Actually sa ngayon po, hindi pa nararamdaman ng export sector yun, no? Kasi ang nangyari, yung mga manufacturers from abroad,
dahil ine-expect nga nila itong Trump tariff. So nag-front load sila ng mga orders. Pero ngayon na syempre nag-take effect na yung Trump tariff. So ngayon ang ginagawa nila is syempre Okay. mukhang nagpo-postpone pa yung iba ng in terms of the manufacturing decision. Yun. So, ang isang kailangan po talaga mangyari diyan is damihan pa na final All right. product. Ito yung mga final natin na lang tayo ng All right. Okay. Yusek Edilion, medyo... good, pati tayo. Okay. Yusek Edilion, we will call back again. We will call back again, Yusek Edilion, kasi medyo... medyo nagkakaroon tayo ng problema sa communication. We will come back with the Yusek Edilion makalipas po ang ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiteng requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Kayo po ipatuloy na sumusubaybay sa ating programa Global na Tayo. Kasama pa rin po natin ang ating Undersecretary Rosemary Edilion ng DepEd. Uli po, magandang umaga po, Yusek Edilion. Yes, magandang umaga po ulit. Yan, alright. Okay, now we have established a better signal with better Yusek. signal. Opo. Alright. Yusek, tulad po nung unang tanong ko, paano po makakatulong ang Tatak Pinoy program sa pag-ibsan ng epekto ng global economic slowdown sa lokal na ekonomiya natin? Opo. So ito talaga ay isang, maraming campaigns dito. One of course is Go Local na parang iniengganyo ang lahat ng Pilipino to na tangkilikin yung sariling atin. And then of course, meron din doon na yung government procurement na may binibigay na preference sa mga locally made products na may Tatak Pinoy seal. So ibig sabihin kasi pag Tatak Pinoy seal, quality siya, tapos malaki ang local content. Pero bukod sa ron, isa sa mga pillars of this Tatak Pinoy is yung innovation. Doon sa innovation, ang isang pinopromote talaga namin is bawat isa na Pilipino, whether consumer or producer, laging nag-iisip ng paano ba mapapaayos ang isang produkto, paano ba mapapaayos yung the way we do things, para nun magkaroon talaga tayo ng bago na produkto na galing talaga sa atin. Ayan. And at iyon ang magiging susi na marami tayong klase-klase ng mga products, goods and services
na ipoproduce at pwede nating i-market sa Pilipinas and of course to the world. Alright, when we say Tatak Pinoy at pag sinabi po nating Yusek Edilion na programa ito na ang ipipicture lang lahat natin dito locally produced products. Tama po. Yung pong malaki ang mataas ang local content. Alright. Ito po ba ay sa likod na rin ng medyo pagbaba nitong buwan ng Nobyembre ng manufacturing PMI natin sa 47.7 points? Yung pong pagbaba ng manufacturing PMI, ang tingin po namin dito temporary po ito, no? Kasi nga dahil nga dun sa epekto ng Trump tariffs, ang nangyari nung umpisa ng taon, nag-front load yung mga global manufacturers natin ng kanilang mga kailangan. Tapos, at this time, na nag-effect na yung tariff, they're still unloading on their inventory. So, siguro, nag-iisip pa sila na ano magiging strategy nila going forward or hoping siguro na magbabago pa yung yung tariff regulations. Yun. So, may wait and see. Okay. Yan. And we hope that it will really be a temporary situation. Alright. Curious lang ako po, Yusek Edilion, kasama ba dito, was it also taken into consideration, yung mga agricultural products natin since na, I think, tinanggal na yung 19% tariff para sa mga agricultural products? Tama po. Tinanggal na nga po yung taripa sa maraming agri-exports natin, no. So ang kailangan po natin is padamihin yung ating capacity to produce para makakapag-export tayo. At syempre, ayusin ang quality kasi yun po ang medyo mahigpit po ang ang Estados Unidos pati po yung EU. Mahigpit po sila with respect to the agri products. So, kailangan talagang mataas ang quality ng ating pinoproduce. Tama po kayo dyan, Yusek Edilion. Kasi, although tinanggal na yung 19% tariff sa atin, hindi lang naman sa atin yung tinanggal, pati dun sa iba nating mga kapitbahay dito sa Southeast Asia. So, it makes it more competitive now para magpasok sa Estados Unidos. Opo, tama po yun. Ayan. Kaya talagang kailangan natin ng quality difference. Yes, yun. Pero speaking of Tatak Pinoy program, tulad po ng nasabi sa paglulunsad nito, sa paanong paraan po ipatutupad ng pamahalaan yung prioritization? May prioritization kasi ito ng locally produced goods sa mga programa tulad ng feeding program, healthcare at edukasyon. Yan, medyo... Hello, Yusek. Yes, opo. You're talking about prioritization? Yung sa paanong paraan po ipatutupad ng pamahalaan, yung prioritization ng locally produced goods. Sa po to, yung sa government procurement, na? Bali may nakikita kami na dalawang channels dito. So yung isang channel is yung nakalagay talaga dun kasi sa New Government Procurement Act na bibigyan ng parang price premium, no? Yung mga locally made na produce natin. Kung halimbawa ang diferensya is 25% ng presyo, 25% or mas mababa pa doon. So dapat ang preference is doon sa local na manufacturer. Tapos yung isa pa hong channel na nakikita namin ay para sa mga innovations po, sa innovative startups. Kasi meron po rin bagong section yung NGPA, yung section 37, that provides also na yung government pwede nang mag-procure ng mga pre-commercial. Kumbaga, yung mga very innovative na tools, innovative na products. Lalo na po yung mga sinuportahan ng natin din, sinuportahan ng DOST, sa research, napatunayan naman na okay siya, kaya lang hindi pa kasi talagang kumakagat sa merkado. So, pinapayagan na ang gobyerno na tayo yung ang gobyerno unang sumubok sa produkto. Alright. But when we say tayong unang sumubok sa produkto, kumbaga, ibig sabihin
buy local. Ano po, Yusek? Opo, buy local, tsaka buy yung mga innovations nga po. Yun ang ating pinopromote talaga. Ayan. Alright. When we say, balikan ko lang, Yusek, when we say innovations, ito yung mga bagong, mga technology, strategy sa pagpo-produce ng anumang produkto. Opo, pwede rin po yung mismong produkto ang bago. It doesn't have to be an invention, no? Pwedeng ibang naka-imbento pero pinackage mo, isinama mo sa ibang dating produkto, and it becomes an innovation. Tapos, sa amin po sa National Innovation Council, ang iniengganyo din po namin na mag-register sila for intellectual property, either patent, utility model, yung design, industrial design, para talagang proud ka na talaga na registered ka na ikaw ang owner ng design na to. Yun. Alright. And of course, meron po bang tie-up dito with other national government o NGOs o private sector para ma-push natin ng gusto ito? Yusek Edilion? Meron po. Kasi po sa National Innovation Council, meron po tayong kasama na 7 executive members coming from the private sector, academe, sa research institutions. Sa Tatak Pinoy Council po, magkakaroon din po ng private sector members. Pero hindi pa po napipili ito. Pero I think this week magkakaroon ng first meeting para buuin yung criteria ng pagpili. Okay. So, sa ngayon po, Yusek, so I can see yung importance ng Tatak Pinoy program at yung mga dapat gawin para maisusog ito, pati yung mga innovations na dapat tinitingnan din to maximize ito pong objective ng Tatak Pinoy program. Pero as we speak ba now, Yusek Edilion, kamusta ang import at export status ng Pilipinas, yung mga pinapadala natin sa ibang bansa at pumapasok dito sa ating bansa? In the face of these tariffs, kamusta po ba ang lagay talaga ng ating import-export industry? Actually, sa ngayon nga po, mataas yung maganda yung performance ng exports natin, no? Kasi ang tingin nga namin is parang ina-anticipate kasi nila na baka mas papangit pa yung regulation. So, inuunahan. So, with respect to the imports, wala pa naman kami nakikitang parang anything unusual do sa importation natin. Pero sa exports, nakita namin talaga na naging maganda yung performance. Ang kailangan na lang nga po yung exports of services. Dito po yung mga international tourism natin. Pero malaki din po ang pag-asa namin kasi next year po mag-share tayo ng ASEAN. Yes. So malaking boost po ito sa ating tourism. All right. Okay. Pero may 5 pillars pala ito, Yusek. May 5 pillars pala itong Tatak Pinoy strategy natin, human resources, infrastructure, technology, innovation, like kung ano po yung nadidiscuss natin, investments at sound financial management. Ito po bang 5 pillars na ito, are these 5 pillars important para sa tinatawag nating long-term industrialization ng bansa? Okay. Yan. Mahalaga po kasing malaman namin itong mga 5 pillars na ito. O yan, okay. Sige, Yusek Edilion, magandang umaga po muli. Ano po? At okay, like what I said before, meron tayong 5 pillars ng Tatak Pinoy strategy natin. We have human resources, infrastructure, technology, innovation, investments at sound financial management. So, ito pong limang ito, kailangan po ito, sabay-sabay lahat ito para makuha natin yung tinatawag na long-term industrialization ng bansa, ng Pilipinas. Tama po. And actually, hindi naman tayo nag-umpisa from zero, no? Kasi, ang kailangan na lang natin is padamihin, ayusin yung syempre kailangan natin ng scale and quality. Alright. Okay. So, ito, kaya po natin pinag-uusapan yung Tatak Pinoy program na ito, of course, upang mapalakas yung ating ekonomiya.
Pero how do we see our economy performing this coming 2026 dahil ang dami nating challenges na hinarap ngayong taong ito, Yusek Edilion? Tama po 'yan. Kaya nga po yung economic managers po ay meron po kaming binubuo na parang recovery, pero hindi naman talaga recovery kasi hindi naman nag-down parang regaining the momentum. Yes, parang gano'n. Na ang kailangan talaga kasi we hear yung naging clamor ng ating mga kababayan na kailangan ang foundation ng lahat ng ginagawa natin to is good governance. So, we'll have that as the centerpiece. Tapos, we also recognize na kapag good governance is not just about transparency, accountability. Siyempre, importante yun, no? Opo. Pero nandiyan din dapat yung responsiveness, dapat kung ano yung kailangan, yun ang bibigay natin. Timeliness, siyempre, yun, at saka efficiency ng government service. So, ito po yung magiging, underlying principles po ng mga gagawing development strategies. Nakasalalay din po naman sa Philippine Development Plan, pero gagawin nga natin na centerpiece yung good governance. Yan, okay. And of course, ito kasi, may tanong ko na rin, Yusek, para mas malinaw. Kasi itong ating mga kababayan, both inside the country and outside the country, medyo, sabihin na natin, nagkaroon ng agam-agam dahil nga po sa mga balita na hindi na nga po makakamit yung target na GDP for this year, 2025. Ito rin mismo, ang nagsabi nito mismo si Secretary Balisacan. Well, maraming humanga sa kanya dito dahil he came out straight and clean. Nasabi niyang baka hindi na nga maabot dahil nga sa maraming dahilan. Yung sitwasyon sa labas ng bansa, pati yung sitwasyon sa loob ng bansa dahil sa mga corruption and everything. Pero paano po nating maiibsan yung pangamba ng ating mga kababayan na hindi na natin maabot ang target na GDP growth for this year? Paano po natin sila mapapanatag ang loob, Yusek Edilion? Yeah, thank you for the question. Tama nga po na naging malaking disappointment yung third quarter na GDP numbers. Ang pinakamalaking letdown dito yung yung government government construction. Kasi nga dahil nga sa naging actually si presidente rin na nagpahayag na ayusin natin yung sa yung sa flood control, magkaroon ng investigation, magkaroon ng so naglagay po ng mga additional na mga checks. So marami po ang na-delay ang mga disbursements. So yun po yun. Ang gusto naman namin pong sabihin is we make sure po na yung mga other indicators, tulad po yung inflation, kasi ito po yung talaga mararamdaman ng mga kababayan natin So we make sure po na yung inflation is kept low and stable. Yung interest rate, ang isang magandang balita nga po rito is magiging bababa ulit po yung interest rate. Kaya yung po mga entrepreneurial po sa atin, ngayon po ang magandang panahon para mag-umpisa po ng negosyo kasi mababa po ang interest rate. Pati rin nga po yung mga gusto magtatayo ng ng mga bahay, ganyan. Kung meron na po kayong naipon, maganda na po yung situation ngayon. So yun po yung mga inaayos namin. Pati nga po yung sa yung sa employment din po natin, we're also doing our best para yung government po is doing its best para it will still be a vibrant labor market. So it was yung third quarter was a letdown. We're hoping na itong fourth quarter magkaroon tayo ng rebound. Pero syempre kung sa full year mahirap na nga pong makapul yung third quarter na 'yon. And let me reiterate
ulitin ko lang, Yusek, para sa mga nakikinig sa atin. Yung sinabi na yun ni Secretary Balisacan was not met by negative reaction, pero actually na-praise pa ang DepEd doon si Secretary Balisacan at sa lahat ng opisyal ng DepEd, dahil nga yung DepEd came out clean, di ba? Yung talagang nagsabi ng totoo, hindi tinago yung ganung mga figures, and maraming humanga sa DepEd at kay Secretary Balisacan tungkol dyan. Ang importante is yung anumang mga magandang mangyayari ngayong fourth quarter, it could carry over sa 2026. Yusek Edilion? Tama po. Ganun nga rin po ang yung sinusunod namin na sa DepEd. We really take facts as they come, data as they come. Pero titingnan kagad namin kung paano ba tayo makakaahon dito. Yung parang, how do we make this come out? How do we come out better than before? Yeah. That's true. And of course, sabi nga, di ba, Yusek, we must always be optimistic of the future. Ayan, di ba? Mga tama po yan. Dahil kung walang optimism at walang hope, wala na. Okay. Well, maraming salamat, Yusek Edilion, sa oras po na pinagkaloob nyo sa amin, at napakahalaga po nitong napag-usapan natin, Tatak Pinoy program at mga strategies po ng DepEd na gagawin para po dito sa mga locally manufactured products natin to make us more stable at saka mas mapalakas pa natin yung ating pag-export o pagpapalabas ng ating mga produkto sa ibang bansa. Well, Yusek, baka may natanong, baka hindi pa ho kami, meron kami mga questions na hindi natanong. Gusto nyo pong linawin? Go ahead po, Yusek Edilion. Wala po naman, except that mag-ano na po ako, advance Christmas greetings. Okay. At saka sana yung sa ating Christmas shopping, hanapin natin yung mga produktong Pilipino. Yun, tama, di ba? Tatak Pinoy, kanang bibili yung mga pangregalo, Tatak Pinoy, di ba? Locally produced. Tama po yan. O yung mga ipapadala nyo sa mga kababayan nyo sa ibang bansa, sa US, sa Canada, sa Australia, okay, mga OFWs natin na. Siyempre, kahit OFWs yan, Yusek, nag-aantay din naman ng regalo yan sa kanilang mga pamilya, di ba? So, Tatak Pinoy. Ang dapat nyo yan. Tama po yan. Maraming salamat, Yusek Edilion. Maraming salamat po. Yes, wala pong man. Merry Christmas. Merry Christmas, Yusek, Undersecretary Rosemary Edilion ng DepEd. Ayan. At sa pamamagitan po ng ating panayam na yan with Undersecretary Edilion, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Napakahalaga po nun, kasi sabi ko nga, we must have hope. We must be optimistic, and we must have hope sa likod po ng mga problemang kinakaharap natin as individuals, as a nation as a whole, para po sa magandang pananaw natin sa mga susunod na taon. Marami tayong mga kinaharap na mga problema ngayong taong ito. Both in our own personal life, may mga problema tayo. In our own family, may mga hinaharap tayong problema, both financially siguro, financially and relationship-wise, pero financially meron din. And of course, as a nation, marami tayong kinaharap na problema at kakaharapin pang problema, hindi lang ngayong taong ito. Especially kung ang pag-uusapan po ay ang issue sa korupsyon at good governance sa gobyerno na talagang pinipilit pong ituwid at itama ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa pamamagitan po ng paghabol dito sa mga kawatan sa gobyerno at mga ganid sa pera na hindi naman nila pera ng taong bayan yan, kaban ng taong bayan yan. Kaya po, like I said, may mga balita na po nitong last week na isusubasta na ulit yung natitirang mga sasakyan ng mga Diskaya, di ba? Nanghihingi ng pera si Susan Aizon. Oo, nanghihingi ng pera. Baka ito isa sa mga kontraktor kaya ito. Nanghihingi ng pera. Okay, sige ha. Pero ibig sabihin, yung mga mga sasakyan na isusubasta, meron pa yata 5-6 na natira. Plus yung mga properties na mga masasangkot o makakasuhan o makukulong ng mga contractors at mga opisyal ng gobyerno na mapapatunayang sangkot dito sa mga corruption at anomalous flood control projects. Alam nyo, nanindig ang balahibo ko. Alam nyo kung saan? Yung 96 billion
pesos, halos 100 bilyong piso. 96 billion pesos na project sa Davao Occidental. 96 billion pesos. Hindi 9 billion, hindi 10 billion, hindi 50 billion. 96 billion ghost project sa Davao Occidental. Alam nyo kung kanino naman nakapangalan na kontraktor yan? SunWest. Sino yon? Sino ang mga nasa likod ng SunWest? Diskaya na naman. Okay. Wow, di ba? So, pero sabi nga ng Pangulo, iniintay na lamang na mag-issue ng warrant of arrest para dito sa mag-asawang Biskaya at sa mga opisyal ng SunWest. At diretso kulungan. Non-bailable po yan. Yung malversation of graft and malversation of public funds. Non-bailable po yan. So, once lumabas ang warrant of arrest, diretso kulungan na po yung mga Biskaya at yung iba pang maaaring mga sangkot dyan. Hindi lang sa private sector, maging sa government sector, yung mga government officials natin. So, nakatutok po tayo dyan at dapat hindi lang makulong, kundi magkaroon din ng tinatawag na restitution. Ano yung ibig sabihin ng restitution? Of course, bukod sa pagkakakulong, maisoli ang pera ng taong bayan sa kaban ng bayan para magamit ng taong bayan sa iba pang mga social services. Tulad ng sinasabi ni Ate Susan na nakaganon. Sa taong bayan, Ate Susan, hindi sa iyo, sa taong bayan. Anyway, pero siyempre, pag binalik mo yan, services yan eh. Tulad na limbawa, ito ba, alam nyo, naibalik na, o ibabalik na sa PhilHealth yung 60 billion pesos na una nang inilagay sa Treasury. Surplus yan ha. Surplus yan. Yung 60 billion pesos na supposed to be surplus na hindi nagamit ng PhilHealth noong mga nakalipas na taon, kinuha, inilagay sa Treasury. Pero maraming nagreklamo, maraming nagprotesta ng mga stakeholders, kabilang ng ibang mga political personalities, mga health stakeholders nagreklamo tungkol dyan. And I believe na interview din dyan si Dr. Tony Liachon ng isa nating program lately. At yun nga, at nagdesisyon na ang Korte Suprema finally, ito immediate execution. Immediate execution. Ibig sabihin, wala nang patumpik-tumpik pa, ibalik nyo na kagad sa pondo ng PhilHealth yung 60 billion pesos na yan. Para magamit. Actually, nasa 80 plus yan eh. Kaya lang, nabawasan na. Dahil nga po, naibalik na sa Treasury yung una, binawi lang yung 60 billion. Pero the good thing is, mababalik na po yung 60 billion para mas lalong magamit ng PhilHealth sa tinatawag na universal healthcare at magamit din ng PhilHealth para sa zero balance billing para mas lalo pang mapalawak ang zero balance billing. Tututukan din po natin ang mga kaganapan na yan para po sa kapakanan. Di lamang ng mga kababayan nyo dito sa loob ng bansa, kundi para sa inyong mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Sa ngalan po lahat ng ating mga nakaagapay, thank you very much for listening and watching. Paalala lamang po, please like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Paki-subscribe na rin po sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At download our PBS Radio app sa inyong mga cellphone, smartphone, or iPhone. Again, maraming salamat po. Hanggang sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.